For today's vlog, isasama ko ulit kayo kasi pupunta tayo ng Beppu. Hindi nga pala to latest vlog. This video was taken 6 months ago. Ngayon ko nga lang siya maishashare sa inyo. Maaga nga kaming umalis kasi magko-commute kami. Hindi nga kami nagbike papunta sa train station kasi itatry namin na sumakay ng bus. Hindi pa namin natatry na sumakay ng bus kasi kapag papasok kami sa trabaho, nilalakad lang namin. Kapag mamamalengke naman, nagbabike lang kami. Medyo malalapit lang din kasi yung mga supermarket dito sa amin kaya hindi na talaga namin kailangan na mag-commute. Bawas na nga yun sa gastusin namin dito. Hinanap pa nga namin yung tamang sakayan ng bus. Medyo malayo-layo nga din yung nilakad namin. Mabuti na lang din at medyo maaga kami sa daan ng bus. Weekdays pala ngayon kaya medyo madaming bus na dadaan. Kapag weekend kasi limited lang yung daan ng bus. Nakatsu駅まではい。340円です。340円。 Alam nga agad ng driver na hindi kami Nihonjin or Japanese. Kaya tinanong niya kami kung saan kami bababa at sinabi na din niya kung magkano ang pamasahe. 340 yan ang pamasahe namin hanggang train station. 130 kapag converted sa peso. Malapit lang naman yung train station, tinry lang talaga namin na sumakay ng bus. Dahil weekdays, puro estudyante nga ang pasahero.ちょうど330円。はい。今こっちこっち。これは両替ですから。これも券いやいや券も一緒。はいはいはい。中津100個ですよ。中に？はいはいどうも。はいそう。はいはい。ありがとうございました。そこ左。はい。 Nabawasan nga yung pamasahe namin, naging 330 yen each na nga lang. Kasi hindi na niya kami hininto sa tapat ng train station. Konting lakad nga lang at nandito na tayo sa Nakatsu Station. Bibili lang tayo ng train ticket. Hindi. Beppu. Ano lang magana yun? Beppu. Kasi ibang papunta. ありがとうございます。お取り忘れにご注意ください。 Sa Higashi Beppu Station nga tayo bababa kaya medyo mahal ang pamasahe. Umitamago nga pala yung pupuntahan natin so para siyang Ocean Park dyan sa atin sa Pinas. Medyo nahihirapan nga ako na mag voice over ngayon kasi minamalat ako. Malamig na din kasi kahit na paaki or autumn pa lang yung season. Winter season talaga pinaka nag-a-adjust ang katawan ko kasi kapag summer naman walang problema kasi sanay naman tayo sa init sa Pinas. Medyo maaga nga kami ng kaunti kaya maghihintay tayo ng dating ng tren. Whatever happened to the boy that I once knew? The boy who said he'd be true. Ewan ko na lang pag na-copyright pa ako dito. Oh no, oh no. Sorry guys low budget muna tayo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ito yung second time na sakay namin ng train dito sa Japan. Hindi pa nga namin alam kung saan yung sakayan. May mga number kasi yun, diba? Nakasakay na nga kami at pagpasok nga namin, nagulat ako kasi ang ganda ng loob, ang linis. Saka yung upuan, parang upuan sa bus, hiwa-hiwalay. Iba to sa unang tren na nasakyan namin. So on the way na nga tayo at ang sarap nga ng upo namin dito. May lumapit sa amin na lalaki na may dalang tablet at hinahanap yung ticket namin. Medyo kinabahan nga ako kasi sa unang sakay naman namin ng tren, hindi naman hinahanap yung ticket. Pinakita nga namin isa-isa yung ticket. Ang sabi nga sa amin, naka-reserve yung seat na inuupuan namin. Namali pala kami ng sakay ng tren kasi ang nasakyan namin, business class. Pinatayo nga kami at pinalipat kami ng upuan dito sa likod. Instead na local train, Tokyo or Limited Express nga itong nasakyan namin. Ang syala naman ng mga beshi ko, naka-business train. Pero bakit hindi masaya? Tinikitan nga kami at pinag-add pa kami ng tigwa 1,000 yen. Diyos ko po, sa 1,500 yen na pamasahe pa nga lang namamahalan na ako, naging 2,500 pa. Kaya lesson learned talaga na hindi dapat sakay lang ng sakay. O, kaya alam mo na, baka maghaya ka sa amin. May kapalit naman daw, napabilis naman yung biyahe natin. Napabilis nga lang din talaga yung pera natin.
Nakababa na nga kami at napabilis nga ang biyahe namin. Pero kailangan pa namin sumakay ng panibagong tren. Oita na kasi ang next stop nitong tren na nasakyan namin. Malapit lang naman, isang station lang ang pagitan at nakababa na nga ulit kami. Ang ganda nga dito sa lugar na to, retro looking kasi more on wooden structure. At madami ding mga puno kaya presko. Since gloomy nga ang weather, naglakad na lang kami. At sabi nga din ni Google Map, malapit lang kapag nilakad. Kaya for the lakad ulit tayo ngayon. Nandito nga tayo sa highway at naghihintay lang tayo na makatawid. Dito pala sa Japan, may mga pinipindot na button kapag tatawid ka. Tulad ng ganito, makikita nyo yan sa poste malapit sa pedestrian. Kapag nagmamadali kayo at gusto nyo makatawid agad, kapag pinindot nyo yun, mga 10 to 30 seconds lang, mag-go na yung signal. Depende din minsan sa location. Minsan, inaabot ng 1 minute bago mag-green light. Dito sa Japan, kapag naka-green light, ang tawag nila doon ay blue. So yan, ilalagay ko na nga lang dyan yung explanation kung bakit blue ang tawag nila sa green. Nalilibang nga kami sa paglalakad, hindi na namin namamalaya na medyo malayo-layo na din pala yung nalalakad namin. Ang ganda naman kasi ng view, may dagat na, may bundok pa. Sakto din, hindi mainit, kaya masarap din maglakad. Bibihira nga lang din yung mga bahay na nadadaanan namin. Puro mga sasakyan nga lang din yung mga nakikita namin dito. Tinitingnan nga nila kami, siguro nagtataka sila kung bakit kami naglalakad. Malalim na siguro tong part na to kasi may isda at may mga jellyfish. At dahil diyan tayo pupunta, malayo-layo pa yung kailangan natin lakarin. Finally, after natin maglakad ng napakalayo, nandito na nga tayo. Kahit na napakalayo ng nilakad namin at kahit na puro mga sasakyan yung mga nandiyan, hindi malagkit sa pakiramdam kasi nga walang usok yung mga sasakyan. Ngiting tagumpay nga kasi nandito na kami. Next naman, umitamago na. Pag uwi, tamago din. Ticket na tayo para bumili ng ticket. Inabutan pa nga kami ng ambon. Mabuti na nga lang at nandito na kami. Kung hindi, naku po, di syempre tutuloy pa rin kami. Papunta pa nga lang pero yung pakiramdam ko parang ayoko nang bumalik. Parang feeling ko hindi na ako uuwi kapag maglalakad ulit. Under construction. Ito sa gitna. Ano na? お金をお預かりします。お金をただいま研修です。お立ち上げます。次の駅の次をお取りくださAng tatalino ng mga silayon kasi natuturuan din sila. Tapos na nga yung event dito, mabuti inabutan natin kasi mamayang hapon ulit yung kasunod. I-try naman natin dito sa loob. Pag akyat nga, may kita mo na agad itong napakalaking aquarium. May mga picture at pangalan nga din kung anong klaseng isda yung mga nandito.
Para nga maganda sa video, tinaon ko talaga na walang masyadong dumadaan na tao. Meron nga din sila dito na maliliit na aquarium. Iba't ibang klaseng isda nga yung mga nandito. So ayan nga, malaking aquarium nga yan at kung gusto mo naman na makita sila sa ibabaw, aakyat ka lang ng hagdan para makapunta ka sa taas. Salamin yung lalakaran mo, so hindi ko na tinry kasi nga medyo takot ako. So dito yung exit, ito, mga dolphin naman yung mga nandito. Kung gusto mo naman na mabasa, pwede kang pumila doon sa harap para makaupo. Tapos na nga yung mga event. Ganun lang, wala nang ibang ganap. Mas matagal pa yung paglalakad namin kaysa yung in-stay namin dito. Sa True. 2 beses lang sa maghapon yung event. 2 PM ulit yung start. So kung lalabas ka, pwede ka naman din bumalik. Ipapakita mo lang ulit yung ticket mo. Hindi na nga namin hinintay yung panghapon kasi halos napanood naman namin lahat. Ang pinaka mag-e-enjoy talaga dito ay mga bata. Meron din silang mga restaurant dito na mabibilihan ng mga pagkain. Meron din bilihan ng mga souvenir. Pumasok nga lang kami dyan at nagtingin-tingin. Same lang din sa atin na kapag pang souvenir, medyo mahal ang mga price. Hindi na nga kami dito kumain. Kaya naman, lumabas na kami. Maglalakad na ulit kami pa uwi. Uy, napakalayo nun. Sino ka dyan? Pak, Aura. Oh, sige. 11:30 AM na nga, kaya naman nag-decide na kami na bumalik. Pagbaba nga namin ng footbridge, may nakita kami na bus stop. Sumakay na nga kami ng bus papuntang Beppu Station. Marami nga rin kainan dito, kaya naman bago kami umuwi, kakain muna kami. Dito nga kami napahinto dahil napakadaming kumakain. At mukha namang masarap yung mga menu nila, kaya naman dito na kami kakain. So ayan, nakapagpalista na nga kami para sa reservation ng table. Hindi naman kami naghintay ng matagal at tinawag na nga yung pangalan namin. At tara na, pasok na tayo. May discount din po. Tingin ngayon. That's that. Ito na lang akin, sis. Mag-uudon ka. Kasi meron mo kong right. Ay, para gintation po. Para gintation. Ay, ito. Pwede? Tatsu. Tatsu. Hambang. Tatsu. Ito. Nakapag-order na nga kami ng kakainin namin. Karaage with rice nga yung in-order nila. Ako naman, dahil gusto ko ng may sabaw, nag-order ako ng udon. Pakalungkot naman na. Nakatikit na yung gano'n. Tara. Ano na rin? Diyan na sa'yo.
eat. Itadakimasu. After na namin kumain, bumili na din kami ng train ticket. Since matagal pa nga yung dating ng tren, nag-ikot-ikot muna at may nabili nga itong mga kasama ko. Na-happy naman kami kasi kahit papano na iba yung surroundings namin. Nakapag-walking din at na-refresh. Paminsan-minsan magkaroon tayo ng physical activity. It can act as a stress reliever din kasi lalo na kapag stressful yung trabaho mo. Para din nare-release natin yung mga toxicity na na-adapt natin sa mga katrabaho natin. Malapit na nga dumating yung tren kaya naghihintay na kami dito sa harap kasi panigurado madami na naman pasahero. This time hindi na kami mamamali ng sakay kasi chinek na namin mabuti kung saan yung sakayan ng Futsu or local train. Tulad nga na nabanggit ko kanina, madaming ang pasahero. Kaya naman for the pila na tayo para naman makapasok tayo agad. Ayos lang kahit hindi tayo makaupo kasi sa pinaka last station pa naman tayo bababa. Mauubos din yung pasahero kaya naman makakaupo din tayo. Gusto ko talaga yung manner ng mga Japanese kasi well-disciplined sila. Kita nyo naman na kahit gaano ka-crowded, walang nagtutulakan. Dahil nakaupo na tayo, malapit na tayong makauwi. And that's it. Thank you for watching. Don't forget to hit the follow and subscribe button.